Hi and hello. Ang topic po kasi natin ngayon, bakit nalulugi ang negosyo? Ano ang dahilan? Yan ang aalamin po kasi natin, bakit nalulugi ang negosyo. Ano ang mga dahilan? Marami kasing mga dahilan kung bakit nalulugi ang isang bagay ng negosyo. Kasi talaga ang tao naman talagang gusto niya talagang magnegosyo. Kaya nga sinusubok niya nga sa maliliit na bagay. Doon niya gusto niya mapalaki ang negosyo. Kaso nga, nagkakaproblema, bakit nalulugi? Marami kasing dyan na reasonable, bakit nalugi? In case na maaaring nagamit yung kapital dahil magiging emergency o anumang bagay na dahilan na hindi na natin alam sa paggamit ng kapital, yun ang mga dahilan kasi. So, totally kasi ang negosyo kasi, lagi po kasi natin tatandaan talaga. Yung nga sinabi ko sa unang talakay, meron talagang risk yan, kakaroon talaga ng maraming problema. Yun ang dahilan Hindi natin kasi naharap yung maraming problema na dahilan, nagkasabay-sabay. Tandaan po kasi natin, para maiwasan natin yung pagkalugi ng negosyo, per se base lang po sa akin, sa experience, dapat lagi kasi natin tatandaan, hiwalay yung problema mo sa pamilya, hiwalay yung problema mo sa mga kaibigan mo, hiwalay yung problema mo sa sarili mo. Huwag mo idamay ang negosyo mo sa problema. Kasi kapag dinamay mo yung negosyo mo sa problema, talagang mawawalan ka ng negosyo. Magagalaw mo lahat yung mga kapital na dapat mo magamit sa tamang paraan ng pagnenegosyo at pagpapalaki. Yun ang dahilan Ang isang bagay na nakikita ko na nag-i-experience ko sa buhay ko, nagawa ko yun kasi nga, dahil yun ang dahilan pagkalugi ng isang negosyo. Hindi lang yung sa mga nainip, hindi lang yung talagang umayaw o anumang bagay. Pero ito talaga ang pinakamahirap na dahilan, yung kalaban natin ang ating sarili. Hindi lang sa mamagitan ng mga luho na kumita ka sa negosyo, nagastos mo dito, dinamay mo lang sa problema yung mga negosyo. Dapat magkakahiwalay dapat yun Wala yung problema mo sa pamilya, problema mo sa sarili mo, problema sa kaibigan mo, problema sa kamag-anak mo, etc. etc. Huwag mong idadamay ang negosyo mo sa anumang ganung bagay. Once na idinamay mo yung negosyo mo sa kapital, lalo lang madadagdagan ang problema mo. Lalo kang malulugi. Yun ang isang dahilan na iwasan natin mismo na ang pagninegosyo, tandaan po natin, hindi nakabase doon sa mga angkop na departamento ng mga problema. Huwag nating idami ang negosyo doon. Pag sinabi, problema ng pamilya, problema ng kaibigan, problema ng kamag-anak, o problema ng negosyo. Kung problema lang ng negosyo, problema lang ng negosyo. Doon tayo nag-base. Lagi kasi natin tatandaan, mahalaga talaga na meron tayong negosyo. Yun po talaga ang dahilan. Huwag lang natin isama doon sa anumang bagay na problema na hindi naman angkop doon sa bagay ng negosyo. Iba po kasi yun Yun po talaga lagi natin tandaan. Kasi hindi natin maiiwasan ang malaking problema sa mga dahilan na hindi na natin alam. Ang tangi lang nating nalalaman lang dyan, tandaan po natin, syempre, alam na naman natin sa puso at isipan natin kung ano yung nararapat. Kaya lagi natin tandaan, ang pagninegosyo ay isang bagay na napakahirap. Ginagamitan ito ng lakas ng loob, lakas ng spiritual, at buo ng katatagan ng pagkatao. At isa na rito ang isang bagay na dapat nating isipin, iwasan natin idamay ang problema sa iba ang negosyo natin. Yun lang mga kasosyo, mga classmates. Good luck!